The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mismo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo, tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayo dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner, at welcome back, Your Honor. Salamat, partner! Live na live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA of For the Backs at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisa na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Dumako na tayo sa ating unang problemang bibigyang solusyon ngayong hapon. Isang Pinay na domestic helper sa Dubai, bugbog sarado ang inabot sa kamay ng kanyang employer. Ang dahilan, hindi raw niya kasi nabuksan ang maletang pinabubukas sa kanya. Mula sa Valenzuela City, makakausap natin si Lilibet Uhinar, ang kapatid ng OFW na si Merly De La Torre. Magandang hapon sa iyo, Lilibet. Apo, Lilibet, kumusta ang kalagayan ngayon ng iyong kapatid? Hindi po okay, ma'am. Opo, alam namin na hindi okay dahil idinulog mo itong problema sa amin. Paano mo maisasabi na hindi talaga ito okay? Kailan mo siya nakausap? Ano po kasi, sabi niya po, wala namang daw po kasi siyang pera, kaya wala siyang pambili ng pagkain niya doon. Kasi hindi po siya sinahuran eh. So ibig sabihin, hindi nakakakain ng maayos or hindi na talaga nakakakain pa itong kapatid mo? Simula nang hindi siya binigyan ng sahod ng kanyang employer? Yung ano lang daw po, parang rasyon-rasyon ata, pero hindi naman daw po sapat. Kumbaga kung ano yung gusto niya sanang makain, ay hindi niya makain at hindi pa sapat. Opo. Okay. Kailan mo huling nakausap itong kapatid mo at ano yung huli mong balita patungkol sa kanya? Nung ano lang po, nung Sabado lang po. Ano daw, nasaan itong kapatid mo? Ano yung mga kwento niya sa iyo? Kumusta na talaga yung kalagayan niya at nasaan nga itong kapatid mo ngayon? Nasa accommodation daw po siya ngayon, ma'am. Nasa accommodation na. So, Opo. paano naisabi sa iyo ng kapatid mo na binubugbog siya nitong amo niya, sinasaktan siya? Ano po, nung tumawag po siya sa amin nung Sabado, yung time po yun na nakausap namin po siya. Ano daw na klaseng pangbubugbog? Saan ba yung mga tama ng kapatid mo? May mga pasa ba? Meron po. Ano po, mas marami po daw po yung sampal niya sa kasabuno, sa buhok. Kasi So, yung mga anak po, tumutulong din po. so pinagsasampal itong kapatid mo, pinagsasabunutan ng Opo. kanyang employer. Sabunutan po. Gaano na siya katagal itong kapatid mo doon sa kanyang amo? Mga 4 months po. 4 months. 4 months pa lang. Ito bang kapatid mo ay unang beses itong nagpunta dyan sa bansang Dubai? Dati na ba siyang OFW? Dati na po. Okay. Okay. Beth, magandang hapon sa iyo. Opo. So, kailan pa ito
nagpunta ng Dubai itong kapatid mo? Noong February 24 po. Ngayong taong ito? Apo. Okay. Ngayon 2024. Okay. Pero bago pa siya nagpunta ngayong February, dati na siya nagtatrabaho diyan sa Dubai. Sa Saudi po siya galing. Sa Saudi siya pagkatapos lumipat ng Dubai. Apo. Pang ilang employer na ba ito ng kapatid mo? Pangatlo po. Bakit nakatatlong employer yung kapatid mo? Bakit palipat-lipat? Beth? Po. Bakit palipat-lipat ng employer yung kapatid mo? Kasi yung una po, hindi rin maganda yung ano niya po. Kasi ayaw pumayag yung amo na niya na yung bata lang ang aalagaan. Okay. So ibig sabihin, Kanya po. medyo malas itong kapatid mo sa mga employer dahil lahat ng employer na napupuntahan niya, hindi niya nagugustuhan yung mga patakaran hanggang itong last employer niya, sinasaktan pa siya. Opo. Pero yung nasa kontrata niya, all around ba o may may specific lang na kung ano yung trabaho? Ang nakalagay po dun sa kontrata niya is in mag-aalaga lang po. Mag-aalaga ng bata. Opo. Pero pinapagawa pa ng mga gawaing bahay. Opo. Kasi ang iniisip po ng kapatid ko, siyempre po mapapabayaan yung bata kung lahat na gagawin niya. Okay. Doon ba sa 4 na buwan na pagtatrabaho ng kapatid mo dito sa last employer niya, yung 4 na buwan na yon hindi siya sinahuran? Yung ano po, hindi yung dito po sa pangatlo ng employer. Yun nga po. Pag tuwi po may pagkakamali po siya na halimbawa po may nakitang medyo madumi yung kinakaltasan po siya ng sahod. Kinakaltasan tapos hindi pa sinahuran. Sinasahuran naman po siya. Sinasahuran Ngayon lang naman. po siya hindi sinahuran nung umalis na siya ngayon. Okay. So ngayon, yung maleta, bakit hindi niya mabuksan? Kanino bang maleta yon? Sa amo niya daw po, may password po kasi yung malesa eh. O hindi niya naman alam yung password, bakit siya ang pinabubukas? Hindi ko po alam. Mukhang Ano ba yung laman ng... na tinitripan ng amo eh. Kasi Oo. may password. Pag sinabi mong password, kung sino yung may-ari or sino yung gumawa Parang, ng password, sige nga, sila buksan mo nga. nakakaalam. Buksan mo nga. Oo. Pag hindi mabubuksan, lagot ka. So, may kalukuhan din yung amo, no? May kalungkutan. Ano ba yung laman daw ng maleta? Hindi ko po alam eh. Okay, so nang dahil sa maleta, sinaktan siya. Kanina binabanggit mo, maliban doon sa amo niya, tumutulong yung mga anak sa pananakit sa kanya? Opo. So, pinagtutulong-tulungan po siya? kasi yung mga anak. May nagsasabunot, may sumasampal, may tumatadyak, may nanununtok, ganun ba? Yan siguro po. Grabe naman. Kasi wag nang sampal na kamo niya lahat eh. Okay. Pati sa bunot. So ngayon, nasa accommodation na yung kapatid mo, anong gusto niya mangyari? Gusto niya daw po munang umuwi kasi medyo na-trauma po ata. Ito bang kapatid mo, may sarili ring pamilya dito sa Pilipinas o dalaga? Andito po sa akin, mga anak niya. May asawa? Wala po. Okay. Ito bang pangyayaring ito na i-report niya na sa agency? At ano na ang sabi ng agency niya? Wala daw pong pakialam sa kanya. Yung agency? Opo. Alright, partner. Walang pakialam yung agency. Wala daw pakialam yung agency. Yun, Lilibet, yung binabanggit ng kapatid mo na walang pakialam yung Opo. agency. Opo. Okay. So, para malaman natin kung totoo nga bang walang pakialam itong agency ng kapatid ni Lilibet na nasa Dubai, nasa kabilang linya na rin ang telepono si Ms. Rafael Quinto, ang welfare officer ng Non-Stop Overseas Employment Corporation. Si Rafael. Opo, magandang hapon po, Ms. Rafael. Hello, magandang hapon. Hello, Ms. Rafael, magandang hapon po. Yes po, ma'am. Good afternoon. Opo, unang tanong ko ma'am, kasi binabanggit po nitong kapatid ng ating kababayang OFW sa Dubai na si Lilibet, wala daw pong pakialam kayo na agency niya sa mga nangyayari po dito sa kanyang kapatid. Gaano po katotoo ito ma'am? Ma'am, actually, naka-receive po kami ng concern from NOK, hindi lang po nagpapagala, last Saturday actually. So immediately po, as a welfare officer, nag-coordinate po ako agad doon sa agency. Yung agency po namin sa Dubai, tinawagan po agad
yung kanyang employer, ma'am. With regard sa concern niya po, alleged maltreatment po, ma'am. So ibig Then, sabihin po nito, Miss Rafael, yung foreign agency po nitong si Merly doon sa Dubai ay pinarating na din po sa inyo ito pong pangyayari sa kanya. Actually po, ma'am, kami po mismo kasi yung NOP po, nag-message sa akin last Saturday at around 3 p.m. So natanggap nyo lamang Miss Rapel yung sumbong at reklamo patungkol sa kalagayan nitong OFW ay nung Sabado lamang. Yes po, at the same time, as per OFW Merly, Saturday lang naman po yung nangyari yung sir. Kasi Okay. from the previous, So, from the past pagkatapos- sir, okay po yung employer niya. Pagkatapos nyo pong makatanggap ng tawag at reklamo, tinawagan nyo yung counterpart nyo, yung agency doon sa Dubai. At ano po ang ginawa ng agency nyo sa Dubai? Yes, yung agency po namin sa Dubai po, sir. Actually, that time is, sila walang office. But then, sabi ko, it's, immediate concern. So, kailangan agad-agarang action. So, that time, inanuan naman agad. Tinawagan yung employer, and then itong si OFW Merly naman po pala, tumawag ng police po, sir. Tumawag That ng time, pulis. dun. Opo. So ngayon, itong OFW natin, nasa accommodation na. Yes po, actually nakausap ko po siya before nitong natin, sir. Ito bago tayo sumalang sa programa. Yes po. Okay. Para maano ko din po. Okay. yung So ang information, tanong Miss Rapel, ganito ang mangyari. Ang gusto ni Merly, makauwi na siyang Pilipinas. So ano po yung proseso nito? Sino ang tutulong para makauwi ng Pilipinas si Merly at sino ang sasagot sa ticket ni Merly makauwi ng Pilipinas? Yes, actually po, sir, yun po yung napag-usapan namin ni Merly ngayon. So, meron pa po pala siyang unpaid salary na 20 days since yung sahuran po pala nila doon sa employer is every 30 of the month. Opo. Opo. Ngayon, since naka 20 days supposed to be, magkasahod na daw po sana siya ngayong darating na 30. Since yun nga po yung nangyari sa kanya, 20 days lang po yung hindi pa niya nakuha. So, yun po yung inaasikaso ngayon ng agency para kasi yung decision ni Merly is talagang uuwi po siya, sir. Sabi ko sa kanya, ano ba yung decision mo? Kakasuhan ba yung employer? So, sabi niya, ma'am, baka matagalan ako dito kung magkakaso pa. Sabi ko, nasa sa iyo pa din, Merly, yung decision. Ngayon, yung decision ni Merly po, sir, is talagang uuwi po siya. As agency po, sir, obligasyon po namin na tulungan po siya. Ayun, very good. Very good, Ma'am So sino Rapel. yung sasagot ng ticket ni Merly? Yes po, sir, as agency, as what I've said po, sir, kami po... Ayun, malinaw, Opo. klarado. Sa mga ganyang sagot po, Ma'am Rafael, kami Maliwanag. po ay naniniwala na inaasikaso nyo po itong ating kababayan para naman po ay Yes makauwi po, dito sir. sa Pilipinas. Yes po. Opo. Na-assure ko naman na po si Merly kanina po, sir, na as agency po, agency niya dyan doon sa Dubai, agency niya dito, tutulungan po siya. Okay. Kami po nag-deploy sa kanya. Okay. Maliwanag yun. Maganda yung mga ganyan na mga agency partner na Ibig sabihin, talagang itong agency- ginagawa yung kanilang obligasyon Ibig sa ating sabihin, mga kababayan itong OFW. agency ni Miss Rapel ay hindi budol-budol. Opo. Mabuhay kayo, Miss Rafael, at umaasa po kami na ito pong reklamo at problema po ng ating mga kababayan ay Ni magawan Merly. po natin ng aksyon at makauwi po ng Pilipinas ng ligtas. Yes, oo. As agency po, sir, lahat po ng concern, as much as possible, inaayos po namin agad-agad po yun, sir, kasi ayaw po namin na merong mga maagrabyado. Magaling itong si Oo. Magaling si Miss Rapel magpaliwanag. Idadagdag ko si Miss Non-stop Rafael. partner eh. Non-stop. Si Miss Rafael at ang non-stop agency partner sa isa sa mga mabubuti at maayos na ahensya na nagpapalipad ng ating mga kababayan sa ibang bansa Yun para ang maganda. magtrabaho ng maayos. Non-stop yung pag-aksyon. Opo. Okay. Miss Rafael, mabuhay ka po at kami po ay mananatiling makikipag-ugnayan po sa inyong tanggapan para naman po sa mga progress at development nito pong reklamo o complaint
complaint ng ating kababayan. Mabuhay po kayo. Yes po ma'am. As soon as possible po ma'am, i-ano po namin ito, ipoprocess po namin yung pagpapauwi po kay OFW Gregorio po ma'am. Opo. Okay. Thank you, Ms. Rafael. Nasa kabilang linya rin ng Thank you telepono po. si Assistant Secretary Jerome Alcantara ng Department of Migrant Workers. Magandang hapon po, ASEC. Gandang hapon po, Ma'am Remy, Sir Joshua, kay Lilibet, at sa lahat ng mga tagapakinig po natin. Opo, ASEC, nakausap po namin kanina yung agency at nangako naman po siya na gagawin po nila yung kanilang obligasyon. Tanong ko po, ASEC, may 20 days pa raw po na sahod na hindi pa natatanggap itong ating kababayan. Maaari po ba natin itong masigurado na maibibigay po kay Merly bago po siya makauwi ng Pilipinas? Opo, kung hindi man ho bago makauwi ng Pilipinas, pag-uwi po din sa Pilipinas, ano po yan. Narinig ko naman po din yung pangako nung representative ng non-stop. Itiyakin po natin na makukuha po niya yung kanyang back wages. At tutulungan din po siya ng DMW para po may pandagdag din po na makapagsimula muli siya ng buhay niya sakaling nais niya magnegosyo para ho hindi na niya iwan yung anak niya tsaka hindi na bumalik sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Opo, so hindi po pala problema or hadlang na pag nakauwi na dito yung ating kababayan ay hindi na siya mag-expect ng mga naiwan niyang sahod. So isisigurado po yon ng inyo pong tanggapan. Opo. ASEC, Yan po ang maganda kapag lihitimo po Ayun. maayos yung proseso ng kanyang pag-alis tsaka reputable na recruitment agency. mukhang maayos naman. Napili dahil, Opo. yung non-stop, kasama ko lang kahapon yung Ayun. niyan. Ay, so magandang record. Inaayos po kami. Magandang record nitong non-stop, ASEC. Opo, kilala po ng kilala ng departamento yan. Kaya Ayun. Opo. Yung employer, ASEC, yung employer, may papakuan ba natin ito para wag na siyang mapadalhan pa ng kababayan nating Pilipino kasi Nananakit. dahil lang sa maleta na hindi nabuksan, maleta naman pala ng employer, natural hindi alam nung At OFW. it's a big no-no, partner, na manakit siya ng tao. At saka ang problema dito, nananakit na yung tumulong pa yung mga anak. Oo, So, kawawa pwede ba naman ito, yung ating kababayan. ASEC, na ma-blacklist na? Dalawa yung records natin yun. Pwede nga bang nandiyan siya, sampahan niya ng kaso, at tutulungan siya ng ating Migrant Workers Office at ng embahada dyan para makakuha ng abogado. Pero nasa kanya po yun, sabi nga ni Opo. Rafael kanina, nasa kanya yung desisyon na yun. Pero ang titiyakin po natin ay pag-uwi niya, makipag-ugnayan po kami sa kanyang recruitment agency para pa-blacklist po natin Ayun. ang Opo. employer. ASEC, baka meron po kayong panawagan sa mga kababayan natin na meron pong ganito ding na sitwasyon na para naman po magkaroon po sila ng tiwala sa ating pong gobyerno na tayo po ay tumutulong din para po sa ating mga kababayan na nasa labas ng bansa. Opo, ito pong inyong departamento, yung departamento ng Department of Migrant Workers, ito po yung tahanan ng OFW at muli ito po ay naitatag dahil po sa tulong ni Congressman Saldico, kaya meron tayong resources, meron tayong mga personnel para gawin ito, para tutukan yung mga recruitment agency. Huwag po kayong mag-atubili na lumapit po sa amin sa pamamagitan ng aming Facebook page o di kaya po doon sa 1348 na hotline po natin ng ating One Repatriation Command Center. At tiyak po na matutulungan po kayo ng ating departamento. At yun po, yung muling panawagan din, yan, tingnan natin yung sa kaso ni Merly, basta maayos, basta lihitimo, basta may reputasyon na maayos yung inyong recruitment agency, hindi mahirap na maabot ng tulong ng ating pamahalaan. Ayun. Alright. Last na lang, ASEC, ano po yung masasabi nyo patungkol po dito sa ating programa para naman po sa ating mga kababayan? Nakakatulong po ba o hindi? Nakakatulong po. Marami na tayo na pagtulungan na napauwi. Ma'am Remy, Sir Joshua, alam ng mga staff niya yan na Opo. yung mga nire-refer po ninyo sa amin, hindi ko namin talaga malalaman yan kung hindi po dahil sa inyong tulong, kung hindi kayo naging tulay para po marinig natin yung paghingi ng tulong ng ating mga kababayan. Ayun. Maraming salamat po. Maraming Public salamat service, po, ASEC. Mabuhay po kayo dyan sa DMW. Thank you so much, ASEC. Buhay din po. At regards kay Kong. Opo. Makakarating po. ASEC Jerome Alcantara. Maraming Balikan lang salamat. natin si Beth, yung kapatid ni Merly. Beth, magandang hapon ulit sa'yo. O Beth, huwag ka mag-alala. Siniguro na ng non-stop agency at siniguro na rin ng DMW
na sa lalong madaling panahon ay matutulungang makauwi ang iyong kapatid at tutulungang makapag-umpisang muli. Salamat po ng marami. Ayun, meron ka bang gustong sabihin sa kapatid mo, Lilibet? Sana po katagan niya lang po yung loob niya. Makakauwi din po siya. Ayun. Okay. Thank you so much. Mga ka-action, sa pagbabalik ng Ako Bicol, tabang ora mismo, 10 taong gulang na bata, 7 taon ang lumalaban sa cancer sa dugo. Kanyang ina humihingi ng tulong para sa kanyang gamutan. Kaya wag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol tabang ora mismo. Mula sa Malasakit Center sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, makakausap natin si Rowena Nagrampa. Ang kanyang hinaing ay para sa kanyang anak na si Patrick John na 7 taon nang iniindang sakit na kanser nito sa dugo o sakit na leukemia. Magandang hapon sa iyo, Rowena. Magandang hapon din po, sir. Kumusta ang kalagayan ngayon ng anak mo?
Sa ngayon po, nandito po kami sa BRSMC. Sa kasalukuyan po kasi inaantay po namin yung pagtaas po ng platelet niya. Kaya medyo po natatagalan kami dito sa hospital po. Ilan ho ba ang anak ninyo? Bali, 4 po. 4. Pangalawa po si Patrick dyan. Pangalawa. Ilang taon na siya ngayon? 10 years old po. 10 years old. At ilang taon siya nang madiscover niyong may leukemia siya? Ano po, magtatatlong taon po siya. Noong So, 2017 po siya So, na-diagnose. 7 taon na siyang may sakit na leukemia. Opo. Okay. Ano na po kasi siya, multiple relapse na po kasi siya. O, lagi na ba siyang nasa ospital? Ano po, nagkikemo po siya. Pag bumababa po siya yung dugo niya, yung na-admit po siya. Okay. So, pabalik-balik na ho kayo sa ospital. Opo. Ano po yung madalas na dinaraing na nararamdaman ng anak nyo? Nung ano po, pag ano po, yung masasakit yung mga joints niya po. Opo. Nanay Rowena, magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Opo, kumusta naman po kayo ni Mister? Ano po yung hanap buhay ni Mister? Sa ngayon po kasi, ma'am, pa-extra lang po siya sa construction po. Pero ang skill niya po, pipe fitter sa mga tubo po. Nung summer po may trabaho siya. Nung nagkasakit po yung anak ko, nahinto po muna. Okay, so on call itong asawa mo sa kung ano-ano man na pwedeng ipagawa sa kanya. Opo. Opo. Kumusta naman kayo nanay ni Mister? Gayong meron po kayong sakit na meron po kayong anak na meron pong sakit na inaasikaso. Lumalaban, ma'am, para sa anak ko. Yun. Dapat na lumaban tayo para sa ating mga anak. Na paano nyo po natutususan yung gastusin po ng pamilya kasabay po ng gamutan ni Patrick? Pag may trabaho po yung asawa ko, yun po nakakaraos din. Pag talagang wala na, nakakahingi po ng tulong sa mga kapatid, sa mga hipag at kamag-anak kong iba po. Opo, Nanay Rowena, nakikita po namin yung picture ng anak nyo na ito pala nung nag-aaral pa siya. Ngayon ba nag-aaral pa siya? Nakatapos po siya nung nakaraang school year. Sa ngayon po, naka-enrolled na siya. Hindi ko pa po ma-sure kung sana po gumaling na yung status niya para po makapasok po siya ngayong 29 na po pati ang pasukan nila. Opo, mukhang aktibo naman ito sa klase, ano? Opo, kasama po yan sa honor roll. With high honor po yan nung nakaraan. Opo. So, ito ay sabi mo, pabalik-balik po kayo sa ospital. Ano po yung sabi ng doktor patungkol po sa sitwasyon ng sakit ni Patrick? Sa po kasi, ma'am, bali, yan po kasing anak ko, na-diagnose uli po siya na yung leukemia nga po, nasa brain na niya po. Opo. Katatapos lang po nung last month ng radiation therapy niya. Opo, pag sinabi mong leukemia, mas mataas yung bilang ng puting dugo kaysa ka doon sa pulang dugo. Ano daw yung dapat gawin? Ano pa daw proseso yung dapat i-undergo ni Patrick para naman po ay bumuti yung kalagayan niya? Ipagpapatuloy po yung chemotherapy niya. Okay. Makinig ko kayo, Nanay Rowena. Para kayo ay ora mismong matulungan, tinatawagan na natin si Ma'am LB, ang coordinator ng Ako Bicol Party List, para malaman natin kung ano yung maitutulong. Pero ang importante, itong si Patrick at si Rowena ay nandiyan na pala sa BRHMC. Opo. Kailan pa kayo dyan, Rowena? Nung July 12 po siya na-admit. July 12. Sino nagbabantay sa kanya? Sa ngayon po ako, pero nung July 12 po, dapat po check up lang siya, kasama po yung asawa ko. Mababa po yung platelet niyo po niya, yung puting dugo, kaya po pina-admit po siya. Yung mga anak yung iba, po. yung anak yung iba, sino nagbabantay? Yung asawa ko po ngayon nagbabantay dun, sir. Okay. Ayun. So, sobra sa isang linggo na po pala kayong naandyan sa ospital. Opo. Yung ibang mga kapatid ba, nag-aaral din? Mag-aaral din pala? Mag-aaral po sa 29 po yung pangatlo ko, yung babae. Yung panganay ko po kasi special child po yun. Special child Ilan yung po yung panganay. anak niyo, nanay? 4. 4. Opo, yung isa, special child, at ito pong isa ay merong sakit na leukemia. Yung Kumusta yung bunso? dalawa? Yung bunso po, 3 taon. Mag-daycare din po. Sa August po ang pasukan nila. Yung isa po, nanay, kumusta naman? Maayos naman po yung kalagayan?
Okay naman po siya. Napakabigat partner ng Okay. sitwasyon. Dalawang anak yung may Taga sakit. Kamsur kayo, nanay, ano? Opo, sa Kamsur po kami. Oh, Sa malayo-layo. Bula, Camarines Sur, Bula. Tonada area po. Opo. Bula, Camarines Sa Sur. mga oras na ito, nanay, isa pa sa iniinda po ninyo, syempre, yung hospital bills. Yun na nga po, meron pa nga po kaming pending na hospital bill at na-admit po ito nung May 26 hanggang June 11. So ibig sabihin, etong present na hospital bills nyo, aside niyan, meron pa po kayong dating hospital bills na hindi pa po Sang ospital, nababayaran. sang ospital naman. Saan hospital po yun, ay? PRSMC din po. Ayun. Dito rin po. Okay. Nanay, ganito, may problema lang tayo sa linya ng telepono ngayon, pero nakausap na namin si Ma'am LB kanina. At ang advice po ni Ma'am LB, kailangan lamang magkausap kayo nang sa ganun ay may proseso, yung mga dapat iproseso at handa kayong tulungan ng Ako Bicol Party List. Huwag ho kayong mag-alala sapagkat aalalayan kayo ni Ma'am LB sa abot ng kakayahan at makakaya ng Ako Bicol ay tutulungan po kayo para dito sa kalagayan ni Patrick, lalo na po dyan sa hospital bills ninyo at mga pangangailangan po ninyo. Maraming salamat, sir. Thank you po sa Ako Bicol. Huwag po kayong mag-alala, nanay, ano? Yung hospital bills ay syertong sagot yan ng Ako Bicol Party List. Basta dyan partner sa hospital na At nababanggit. mismong si Ma'am LB ang aalalay sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Ayun. Opo. So hangad namin makarecover ng maaga at maayos ang inyong anak. Sabayan po natin, nanay, ng panalangin. Ano po? Opo. Hindi po yun nakakalimutan namin. Opo. Gumaan- Yun po ang aming Gumaan po ba, Nanay Ruana, yung pakiramdam po ninyo na ito pong problema ninyo ay naidulog na po sa amin at sa Ako Bicol Party List? Opo, ma'am, opo. Maraming pong salamat. At Ayun. isa po ako sa nabigyan niyo po ng lugar para po mabigyan po ng dito sa ospital. Opo. Yun po ang hangarin at mithiin ni Congressman Saldico na ang serbisyo ng Ako Bicol ay makarating sa mga kababayan nating nangangailangan sa abot ng makakaya at Ora mismo, partner, ang tulong. Hindi lang partner sa mga mayaman, sa mga mahirap, especially partner, ang problema ay tungkol sa medical. Kaya naman, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Coast Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Bukas na rin ang Action Coast Center ng Ako Bicol Party List sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng minsay sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Hanggang bukas, mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay! Magandang hapon at salamat. Ito ang tabang Ora mismo! Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.